Hello mga kasari! Magandang umaga sa inyong lahat at welcome back dito sa ating channel. For today's video ay nandito tayo ulit sa palengke at mamamalengke na naman nga tayo. So ang pamamalengke natin, ang schedule natin ay every other day. So ngayon ay namili muna tayo ng ilang mga stocks natin na naubos. Ayan, kasama na nga dyan yung mga ibang mga soft drinks, mga chichirya, tapos ito ngang sigarilyo. Okay, so ito yung medyo maganda-ganda yung naging topic natin about dito sa camel, kung saan nakabili nga po tayo ng peking camel. And nakaka-alarma lang, hindi ko lang sure kung totoo nga bang magtataas nga po ang sigarilyo, yung mga product ng JTI. Disclaimer, ito ay napapanood ko lamang po sa ibang mga kasari natin. Okay, kasi meron tayong sinalihang group sa Facebook kung saan kanina ay na-alarma din ako dahil bigla daw magtataas ang mga produkto ng JTI. Kaya naman karakaraka kung pumunta ng palengke para nga makabili din tayo syempre ng camel. Okay, pero bago ang lahat, bubuksan muna natin tong camel na to. Ito pala ay binili namin dito sa binibila namin Suki dito sa Kain. Check natin kasi dito naman legit naman yung mga sigarilyo nila, wala naman akong nakikitang problema, pero let's check din para talagang sure tayo, kasi gaya ng sinabi ko sa last video ko, hindi porket Suki na natin tayo ay kumpiyansa na, kasi minsan nakakalusot din, minsan kasi siguro nalulusutan sila or what. Kagaya nito, hindi nyo naman agad makikita na may JTI siya na tatak, ganyan, sealed siya. Ayan. Pero dito pa lang kita mo na kagad yung logo niya na legit siya. Pero mas makakampante tayo kapag binuksan talaga natin siya. Ayan kita nyo naman. Doon kasi sa peke, mga kasari, meron din silang ganito. Yung buwis-buwis na yan. Tapos may mga fine code. Tapos tingnan natin. Okay. Yung sa camel niya, yung highlight niya ay may pagka-red. Pero ito silver siya. Tapos medyo ito yung yung camel mismo, merong ito parang pyramid ba yun o bundok, tapos may coconut tree. Ayan yung isa sa mga palatandaan dyan. Okay, so bubuksan na natin ngayon. May mga parang cereal nila. Meron din yung peke, ganyan sila. Talagang hindi mo talaga siya makikita sa umpisa kung hindi mo i-check. Pero much better kung check natin kung may JTI siya. Okay, bubuksan natin dito. Ito na. Ayan. Okay, so kitang-kita natin na may JTI. Okay, so panatag ng ating kalooban. Ayan, lagi nyo lang titignan yung sagot ka ni JTI. Ayan para talagang bonggang-bongga kayo dyan. Okay? So isa lang muna yung binili nating camel kasi hindi naman pala magtataas pa. Pero aantabayan na natin yan para maihanda natin yung ating panibagong puhunan na ilalabas. Kasi syempre, much better na pagka ganito kasi may mga pagkakataon, it's your chance para kahit papaano ay makakuha ka ng murang items. Tapos, ibibenta mo na siya ng Ito yung, parang hindi ko alam kung kasi yung tawag kasi dun, hoarding, di ba? Bawal naman talaga yung hoarding. Pero bilang isang negosyante, 'di ba? Hangga't makakatipid ka kung saan ka makakatipid. Ito naman ay applicable para dun sa may mga pondo, 'di ba? Good news to para dun sa may mga pangpondo agad, pangpuhunan, pero bad news ito naman dun sa mga kababayan naman natin na mga nagsisimula pa lamang, kasi napakalaki po ng puhunan dito sa sigarilyo. Kaya hindi din ganun kadali na maglabas agad ng puhunan. Like for example, itong sigarilyo na to ay 1,070 dito sa Cavite, especially dito sa lugar ng Naik. So 1,070 po ang bentahan ng isang rim ng camel. Okay, so biruin nyo kung bibili kayo ng 10 rim, that is 10,700 agad. Yun, napakalaking pera agad yun. Kung nagsisimula at maliit lang naman ang tindahan ninyo, hindi nyo pa kaya mag-provide ng ganun. Yun yung masakit na part. Doon naman sa mga kababayan nating nagsisimula pa lamang. Kahit gustuin man nilang bumili, pero syempre hindi lang naman sigarilyo yung nila, yung items nila sa kanilang tindahan. Kailangan ikalat din nila yon. Diba? Tingkad lang kasi meron, kahit papano meron tayong back up para makabili tayo ng
ano natin, pang pondo natin para pagdating ng araw na magtataas na siya, kahit papaano makabawi-bawi naman tayo, 'di ba, sa sa kita, 'di ba? Napakalaking bagay din ito, mga kababayan, no, na ano natin, nakuha natin siya ng mababa, tapos syempre maibebenta din natin siya doon sa price na sa kasalukuyan na magiging presyo niya. Again, mga kasari, mag-ingat kayo sa pagbili ng mga sigarilyo, sa mga items, especially sa mga sigarilyo na bibili niyo kasi napakalaking puhunan po niyan. At kapag kayo ay naloko, na scam, na peke dyan, napakalaking pera ang mawawala sa inyo. Kumbaga nawala na yung puhunan ninyo, nawala pa yung tutubuin ninyo. As in, nakakapanglumo yung ganong bagay. On my part, thankful lang din ako kasi hindi ko alam, kasi hindi, siguro nahihiya lang talaga yung mga suki ko na magreklamo na iba yung lasa ng camel ko nung time na nakabila ko ng peke. So nalaman na lang natin, isa na lang yung natitira. Kaya isang kaha na doon natin na find out na may problema pala yung camel natin. Kaya salamat dun sa customer ko na yun na naglakas loob na sabihin sa akin, kasi nakakahiya. Siguro nahihiya yung mga bumibili sa akin, 'di ba? Pero malaking bagay talaga na nakikinig talaga tayo sa ating mga suki, kung ano yung mga hinaing nila, mga comments, opinions. May iba talaga na nakakainis pag bumibili, pero always talaga makikinig tayo kung ano yung mga needs nila. Kasi kaya nga tayo nagtayo ng negosyo para ibigay yung serbisyo o produkto na hinahanap nila. So dapat pagka magbi-business tayo, yung long term talaga yung pagtulong na gagawin natin, hindi yung basta nag-put up ka lang ng business tapos after ka lang dun sa pera. Hindi, dapat yung ibibigay mo yung solution. Kagaya sa amin, medyo malayo kami sa mga tindahan, tapos yung may tindahan man, malayo, tapos mabilis lang ding magsara. Madalas sarado. Late na tayong nagsasarado, kaya yung iba talaga bumibili na sa atin ng late night kasi syempre nasanay na sila na ay doon sa tindahan na yun, hanggang alas 12 nagbubukas yun. So yun, tas ang maganda, lahat ng product na hinahanap nila, isa-isayin nyo. Kahit may 2 peraso kayo, isa o 2 na items, maglagay kayo sa tindahan ninyo, kasi may mga hindi kayo inaasahan na bibili dyan, kahit yung mga shoe glue, mga perdible, karayom, ano pa ba yung scotch tape, yung mga ganyan. May mga school supplies din ako, ibablog ko din yan soon, kapag gagawa ko ng ilagayan ng school supplies, para kahit papaano makikita din ng mga suki natin na may school supplies tayo, para hindi na sila pupunta pa dito sa bayan para bumili. Kunwari, 1 peraso notebook lang naman o ballpen, so doon na sila sa tindahan bibili. So again, mga kasari, maraming salamat sa inyo. Maiksing vlog lang to para i-inform ko lang kayo na nakabili na ulit tayo ng panibago nating camel, at ayan, check na natin mismo dito para just in case na may problema, may ibabalik agad natin sa kanila. Okay, maraming salamat mga kasari. Please don't forget to subscribe dito po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga organic viewers natin. Thank you so much. Sana pag napanood nyo ito, huwag nyo kalimutang mag-iwan ng comment at mag-like na din po kayo and subscribe. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Bye-bye!